amoy kuryente. May luluto ba? Ganun. Mag-isa ka lang naman sa bahay, di ba? So, incipient stage yan. Unti-unti na siya nagkakaroon ng development into smoldering, no? Yan. May usok na siya. Diyan naman nagsisimula yun. Wala namang biglang malaki agad, di ba? Makikita natin yan kung paano. Pag nagsisiga, nagka-camping. Ito yung stage na kakaroon ng chemical reaction. Siyempre, mauuna muna yung pag-usok hanggang sa flame stage. Ito yung sinasabi ko, no? Magkakaroon na siya ng yung bagay na nakikita natin orange na umiilaw. Yan po yun. May flame stage na siya. Yung init ay tumataas na, no? So, nag-rise na po yung temperature niya sa flame stage. Una ay, ulitin natin, incipient, wala lahat, kahit ano, naaamoy mo lang. Smoldering, may usok na. Then sa flame stage yun, visible na po yung flame, tumataas ng kanyang temperatura. And last yung heat stage. No? Yan na po yung pinakamalaking stage ng isang apoy. No? Napakataas na po ng temperatura niyan. No? Kahit naman maliit na apoy lang mataas ang temperatura, hindi naman palakihan ng apoy yan. Tama? Diba sa kandila, yun, nasa flame stage na yung kandila na normal. Depende na lang talaga sa laki ng madadama yan. No? So, fire growth. Ito po yung sample ng sinabi ko kanina. Matalon. Yung parang ano? Flash over. Flash over, no? Yung sunog po, kung nakikita nyo, walang ibang daan pataas, no? Kundi, mali. Walang ibang daan ng apoy at sunog, kundi pataas. No, so kung hindi ventilated ang inyong taas or kisame, anong mangyari? Bukod sa susunugin niya, dadaan siya pa sideways, no? Pagilid. Hahanap na. Parang tubig yan, walang pinagkaiba sa tubig ang apoy at usok. Hahanap ng butas yan. Ang tubig, pababa nga lang ang hinahanap niyang daan. Ito, laging pataas. So ano lagi ang ginagawa dyan? Nagbe-ventilate kami sa bubong o sa kisame. Kung mapapansin nyo, may mga bagong condo na ngayon, tsaka mga hotel na utas yung gitna. Pabilog siya, ganyan ngayon, square, tapos walang laman yung gitna. So plus points yun sa fire safety, no? Bakit? Pag nagkasunog, direkta lahat ng nabasa niya pa, taas lang, no? So, may mga simpleng firefighting techniques. So nakikita nyo, extreme heat nasa taas, yan po yung sinasabi natin kanina. Ito po, kailangan din po natin malaman to. So, alam na natin ang components ng fire. Classifications of fire. Alamin po natin ang kung paano nagtatransfer ang heat para ma-produce ang isang fire. Baka magtataka tayo, paano nadadama yung isang bagay na medyo magkalayo? Diba? Nangyari to sa amin, sa Bulacan, no? Lapad ng kalye, nasunog yung bangko dito sa kabila. Well, sila maya-maya nasunog yung kabila. Hindi namin alam kung anong nangyari. So, ito natin malalaman yan. Conduction, convection, and radiation. Baka may idea na po tayo dyan. No? So, ang una po ay radiation. No, ito pala. Ito pala yung parang sinasample ko. No? Ito madalas nangyayari to. Radiation. Electromagnetic waves traveling through space until they reach a solid object. Ito po yung number one example ito. Di ba mainit to? Tapos dito medyo mainit siya. Walang bagay na pumapagitan sa kanila. Number one example dyan ay yung ano ulit? Sakop yung buong galaxy ata. O solar system. Yung araw ulit. No? Masyado siyang malayo. Di ba? Wala namang namamagitan. Wala kayong line connecting. Walang medium of heat transfer. Nararamdaman nyo lang yung init, no? So, number one example po doon ay araw. Ano pa? Sa mga ospital, yung old school na ano sa mga premature baby, mga old school dati, yung incubator? Yun, yung old school na incubator. Saan tatapat yung sanggol? Sa mainit na bumbilya. Nababasag pa minsan yan eh.
Ay, yung mga 90s kid, matitigas talaga eh. Sanggol pa lang, babasag na yung ano. Baby pa lang, nababasagan na sa okay lang sa kanila, di ba? So, yan, ang mga sample ng radiation. Walang pumapagitan, walang nakaharang, walang nagko-connect. Yan po ang radiant heat transfer. Yan, makita nyo. Nasusunog to, unti-unti na siya nasusunog, lalo na po kung kahoy ito. Ang bilis po niyan. Ano pong ginagawa ng bumbero? Di ba, may darating na bumbero, titirahin to. May darating na isang bumbero, minsan titirahin nila to. Tama? Nasabihin ng mga marites, ba't tinitira nila to? Binayaran siguro to. Yan yung dating balita na sa amin eh. Ba't tinitira nila to? Hindi pa naman nasusunod to ah. Binayaran siguro to. Yung mga ano eh. Hindi po. Yung po yung scientific explanation doon. No? So para hindi na madama ito, titirahin din po nila. No, mamaya, pasok din yun sa conduction eh. No? So, yan po ang radiant heat. Or radiation. Ito naman po ang conduction. No? Yan na natin ha. Pag sinabing conduction, ano pong nakasaad dyan, medyo madilim pala. Point-to-point transfer of heat energy from one body to another while using a medium. Ano? So, ano po yan? Pinakalimbawa niya, sinong, di ba yung bakal? Ba, may bakal. May sunog dito sa kabilang dulo. Maya-maya, hanggang dito na sa kabilang dulo niya, mainit na rin. Tama? Yan po yung sample. No? Yung mga sinaunang kutsara tinidor, nung hindi pa gano'ng magagaling yung mga tao, pag pinantimpla mo ng kape yung kutsara, pati yung kutsara mainit na. Dati hindi na, ngayon hindi na. Tama? Ngayon hindi na eh. Dati gano'n. So, yun po yung sample. No? Nagtatransfer ka ng heat sa pamamagitan ng may bagay na kumukonekta sa kanila. No? So, dito makikita natin vertical transfer. Ito nangyayari po to. Ang sunog ay nasa ground floor. Pag akyat, wala namang sunog sa second floor. Pag akyat, may sunog sa third floor. No? So, paano po na-transfer yun? Diba ang building eh, gawa sa mga frames. Yung mga gilid niya, may mga frames, may mga tubo, etc. Nag-travel na po yung init sa pamamagitan nitong bakal na to. Then, yung katabi pa niya is cortina, ano pa, mga papel, mga... Diba? So, nakakadagdag pa siya sa pagbuo ng isang sunog. No? So, ito, ang halimbawa ng horizontal. Siyempre, vertical pala. Sa vertical, ganoon din naman, no? Sa nag-travel yung sunog, kung nakikita natin, pag naiintindihan natin, nagigits. Okay naman po. So, di ba, nainitan yung tubo or kung ano mang bakal na nagkukonekta sa kabila. No? So, from point A, umabot na doon or aabot doon yung sunog or init. No? So, number one example talaga dyan, bakal sa conduction. Bakal talaga. Naintindihan? Yes, sir. Okay, no? So, yung kanina, wala naman magitan. Radiation yun. Then conduction, yan, may namamagitan na sa inyo. Then, last is yung convection. Ito po yung sinasabi ko kanina, no? Heat transfer by movement of heated liquid or gases. Ito po, yan yung sinasabi ko na yung apoy, yung init at usok ay walang ibang daan kundi pataas. No? Paano po nag-transfer yung init? Ay, nasunog na. So, di ba ito po yung sobrang init na usok? Yung kisame niya, plywood din. Bakit po ito muna? Yung nasunog. Eventually, masusunog din to eh. Eventually, masusunog din to. Di ba? Yun nga, walang ibang daan kundi pataas. Ang hahanapin kagad ng usok, pinakamataas. So dito muna siya. Tapos hintayin niyang makonsume to, mag-produce ng usok. Then ito next dyan, then ito next dyan. Pag merong sunog sa mga hotel, tsaka sa mga 5-star hotel matataas, building na matataas, Makati, Eastwood, mas safe pa nga siguro yung sunog nasa pinakatuktok. Tama? Yes, sir. Dito sa atin wala namang problema kasi ilang floors na tayo? 3?
Huwag naman sana, siyempre. Di ba? Hindi naman, no? Pero, kasi kung gano'n kataas yung sunog, yung building, tapos nasa mababang layer yung sunog, medyo malaki lang, medyo madami-dami na yung i-rescue dyan, tama? Dahil marami-rami siyang pupunoy na ganito. Unlike kung nasa tuktok o nasa taas, konti lang makakababa na lahat freely yung ano. Kasi wala namang usok na pababa eh. Unless wala silang ventilation talaga pataas. So, ito po yung convection. No? Ito yung sinasabi natin kanina. Sir, Diba? anong required na ventilation sa mga building? Required na ventilation sa mga building. Meron bang required sa code na Actually, wala naman? mga bintana, tama? Bintana Bintana. lang naman eh. Bintana, ano pa ba? Pinaka-vertical dito, pwede naman kayong maglagay eh. Pero required sa mismong ceiling. Wala naman. Meron ba? Matataas na building, meron. Ay, matataas. Oo, yung sinisip ng parang Ay, oo, yung mechanic, yung ano na, no? Yung smoke management. smoke management, no? Sa mga high-rise na tinatawag, no? Naman. Oo, sa mga high-rise na tinatawag. Kasi dito wala naman. Wala naman dito. So, yan. Sige, tanong pa po, tanong. So regardless kung may tao o wala. Regardless may tao o wala. Kung i-require pa. Kung i-require, kung kailangan magkabit ng mga Ay, okay. Oo. May tao or wala yun. Kasi, may tao or wala. Lalo na sa ano. Nagigits kita sa mga building na business establishment na sa mga opisina, di ba? Yung sobrang taas na, meron pa rin yun. Usually, hindi na ubusan na kasi ng tao mga office na yun. Dahil natin, di ba? 24/7. Lalo na sa mga hotel na ano. Hindi, sir, kung walang tao. Kung walang tao, Nice establish. meron pa rin yun. Meron ba? Kung ganun kataas na, kasi usually, hindi naman mawawalan ng tao. Hindi sir, kung hindi siya regularly na may nag-i-stay talaga, pumupunta lang. Hindi, gets ko sir. Kailangan pa rin. Yung sobrang high-rise na, ano bang pang sinabing high-rise? Tama, 7th floor pataas. Yun na bang classification? 15 meters. 15 meters. 15 meters sa sukat. So 15 meters sa sukat pataas, yun na yung high-rise. Most likely sa normal setting, 5 floors yan. 5 to 6 floors yan. Ang 15 meters, no? So, yun po. Tanong. Pwede po magtanong. Ako din nare-repress din ako kasi siyempre ito po, patapos na tayo, no? So pwede tayo magtanong. Ito yung mga papakita lang namin yung mga iba't ibang incidents or nature of incidents ng yan, yung electrical ang number 1 sa NCR. Yan po, di ba? Well, hindi kami nananakot dahil electricity center tayo dito. Pero yung mga maling practice lang sa bahay ang inaano namin, siyempre, Diyos ko, tingnan nyo naman. Diba? Yung extension, may adapter pa na 1, 2, 3, diba? Tapos yung adapter, minsan kaya bang lagyan ng isa pa para magmukhang ano na, diba? Diba? Kung ano lang po yung kaya, yun lang po ang ating gagamitin, no? Yes po. Mga simpleng fire safety. Pwede po tayo magtanong ha. Ito, simpleng fire safety to, mga kasama, no? Sobrang simple na ito. Yung sopa, huwag niyong ididikit sa saksakan. Yan, simpleng fire safety. Pag nag-cause po ng spark yan, baka dire-diretso po sa ating sopa. Okay lang naman kung yung ano natin, di ba? Yung Uratex or kahoy, nara, pero ito po yung mga ganyan, di ba? So, ganun din po sa kurtina. Simple pa rin. Halimbawa, nandito yung saksakan, no? Tapos yung kurtina po natin, huwag po nating ile-level na mas mahaba siya. Huwag lalo na yung sobrang haba. Kasi anong tendency, pag sobrang haba, iangat yung kurtina, sasaksak, tapos bababa. Pag nag-spark po yan, diretso-diretso din po yan. Lalo na yung mga kurtinang gawa sa silk, di ba? May mga kurtinang ganyan eh. So, yun po, delikado po yan. Simple po yan. No? So, ano po nakalagay dito? Air condition unit, electric fan. Number 1. May electric fan din tayo dito. Number 1 ito. Pag nakalimutan, pag nasira, Diyos ko, electric fan talaga. Ito. Ang electric fan po laging dininisin.
pansinin nyo, yung electric fan na hindi nalinis ng ilang dekada. Pag tinanggal nyo, di ba yung dumi-dumi niya, parang ano na, Putik. Putik. Parang putik na sir. Ang dumi niya. parang putik. O dalawa yan eh, parang putik, tsaka yung isa, parang ano na, parang bulak na eh. Pwede nyo sindihan yan, tignan nyo masusunod yun, no? So, di ba, yung dumi plus yung katagalan ng electric fan din na may maintain, nakakasagabal din kasi yung ganung kakapal na dumi sa mekanismo ng electric fan, di ba? Kaya ano nangyayari? Pag pinipilit ng electric fan mag-function, pero hindi na kaya ng system sa loob niya, ang electric fan, maarte yan. Puta, walang ibang alam na reaction niya, kundi masusunog na lang ako pag di kaya. Tama? May ibang reaction yan eh. Minsan pa, yung pag manikabit mo ng LEC, pinasindihan mo, yung mabagal yung ikot niya, pag malikabit mo. Tignan nyo, pag matagal na ganun, subukan nyo ang init ng loob. Di ba? Electric fan, walang ibang alam gawin niya, kundi kumbaga sa tao, iiyak na lang. Yung electric fan, masusunog na lang yan. No? So, safety sa electric fan, yan po ang lalo na sa bahay. Di ba? So, electrical wirings, extension cords, electrical post fire, yan, pwede tayong magturo dyan, electrical post fire. Ano pong gagawin pag nasunog ang poste? Kukuha po ng, ito, number 1 na inaano pa namin ito, electrical post. Nasunog yung metro, palabas metro papunta sa poste. Kasi pag metro papasok sa bahay, hindi na Meralco ang tinatawag. Electrician na po. Kasi private na yun eh, kumbaga parang private na yun. Sa system yun na sa loob ng bahay, no? Pag nasunog sa metro, palabas sa poste, tatawagin po dyan is Meralco. No? Paano po tumawag sa Meralco regarding sa ganyan? Hotline ng Meralco, 16211. Yan po ang hotline nila. No? So marami silang itatanong sa inyo na impormasyon. Ang kailangan nyo lang ilabas ay yung electric bill. Hindi kailangan latest, pwede yung last month. Pero kailangan nyo lang electric bill. Bakit? Hahanapin nila yung customer account number at saka yung kung ano po nakapangalan sa billing address. Yan, tatanong po nila yan, tapos pwede rin po kayo matawag. Mabilis naman ng Meralco sa tawag. May tatanggap ka agad yan. Pero hindi po sila kabilisan dahil marami silang kinikater pag response. Kasi third party lang din ang pumupunta, tama ako na. Hindi mismo Meralco eh, mag-ayos ng poste. Parang third party, ano din nila. So, yun yun. No? Then, bibigyan kayo ng report number ng Meralco para may reference kayo. Yan. Una pong gagawin, pag nagkaroon ng sunog sa poste, tawag sa Meralco. Pwede nyo na pong pagsabay yung tawag sa Meralco at saka tawag sa BFP. Yan. Pero ang BFP po, madalas, kadalasan 80% of the time, 80 to 90% of the time, assistance lang po kami dyan. Bakit po? Hindi po namin pwedeng basta-basta tirahin ng tubig yan dahil Electrical yun yung nakalimutan ko sa Class C sa electrical equipment. So, pag tinira natin ng tubig ang isang electrical equipment, ano mangyari? Nagapang sa atin delikado. Babalik po yan. Kaya fire extinguisher ang magandang pandira dyan. No? So, yan po. Different classes lang po ng sunog. Hindi na natin na pag ano yun ang pansin. Tatanong kung kailangan ng extinguisher sa sasakyan. Bago magtatanong, kailangan po. No? Mas maganda pala, mas maganda. So, yan. Yan, kitchen fire. Nangyari sa kitchen. Number 1 example yung magtaklob ng bagay na o basang-basahan, o basang kumot, o tuwalya. Yan. So, LPG na acetylene. Diyan, may tatanong po ba tayo? Number 1 na tanong, sumasabog po bang LPG? Hindi po. Hindi po. No? Pag tumagas po siya, sumisingaw lang po siya. Anong pinakamagandang gawin dyan? Pag sumingaw ang LPG, saan dadalhin? Palabas. Sa labas. Diba? Sa labas lang ng bahay or space. Sa atin dito, okay lang naman din mag-LPG sa kahit anong setting na. No? Basta C28 na yung LPG nakalagay sa well-ventilated na space. Para pag sumingaw siya, dire-diretso na siya sa kawalan. Lalabas lang siya. Pag dito po sa kwarto siya na-expose, ayun, maaaring mapunta tayo sa backdraft na tinatawag. Yan po. Ano mangyayari pag sumingaw yung LPG sa isang kwarto? Sunog.
Hindi pa. Easy lang. Easy lang tayo. No? Easy lang. Hindi pa yan masusunog. No? Ano mga dapat gawin at hindi dapat gawin? No? So, baka narinig na natin yan sa mga balita. Pagbukas yan ng Ilaw. Ilaw, sabog. No? So, ganito po. No? Pag may tumagas na LPG sa kwarto, sa kahit anumang kwarto, lahat ng nakabukas, wag nang papatayin. At lahat ng nakapatay, Huwag nang buksan. Kasi ang nangyari, misconception, ang alam lang ng iba, wag magbubukas. So, papatay nila. Hindi. Ganon din yun. Kung ano yung nakita mo, yun na yun. Halimbawa, yung ilaw bukas, electric fan patay. Wala ka nang gagalawin. Walang dyan. gagalawin. Wala ka nang gagalawin dyan. Okay? Yun na yun. Dahil lahat ng appliances na mag-connect sa electricity, ano nagpo-produce siya ng Spark. spark, di ba? Since puno na ng fuel yung kwarto natin, konting spark po niya. Sabog. Oh, sabog na po. No? So may problema sa... Kung 2015, baka naalala nyo ito, yung condo na sumabog sa Taguig. Mhm. Di ba? Parang tumagas yung LPG niya, kaso nakalinya ata. Nakalinya yung LPG, so mahirap i-manage siguro. Pag may pinatay ka, baka isang bumlo, isang maapektuhan, no? Ang hirap pa i-distinguish no, kung saan yung singaw nun. Unlike pag naka-LPG ka lang, alam mo na yung pupuntahan. Di ba yung LPG lang? So, dito sa atin, since, di ba, advance ang ating equipment, may auto na nagtitrip, medyo, yun lang ang masasabi namin regarding electrical fan safety. Ang pamatay ay hindi tubig. Fire extinguisher talaga ang pinaka-shortcut dyan. No? So, mode of extinguishment, ito yung sinasabi natin kanina, pakita lang namin. Pulling, starvation, and smothering. Uy, tapos na. Di pa. Ay, sir. Di ba? Di ba? Yung sinushortcut natin kanina, yung favorite nyo, ito yun ang fire extinguisher. No? So, ayun sir. Yung kopya na binigay namin, pwede... Hindi pwede. Sa inyo na talaga yan. So, every year, lagi tayo may ganito. Tama? Lagi na tayo magkakaroon ng ganito dahil back to normal na tayo. Sir, okay na po siguro dito. Okay, sir. Every year magkakaroon tayo ng ganito. Every year may bago tayong update ng lecture, no? Na ibibigay namin. So, kayo po ang aming buhay naman sa ganyan, no? Na may libreng pwedeng reviewin yan, no? Pwede pong reviewin yan. So, sa paggamit po tayo ng fire extinguisher, na-encounter na tayo sa ibang mga panahon o sa ibang pagkakataon. So, fire extinguisher is a first aid device used to fight small fires. Small part. Tandaan, small fires lang ha. Small fires lang. Ibig sabihin, pag malaki ang apoy, hindi na pwede siya fire extinguisher, no? So, ito po ang sample nun. No? So, used to fight small fires. Tatandaan, huwag ipipilit. Hindi porke marami kayo naka-fire extinguisher ay kaya na. Mamaya tuturo natin yung mga rules and regulations sa paggamit ng isang fire extinguisher. Sir, baka may mga tanong ha? Marami pa tayong oras. Sir, may tanong lang ako, sir. Sige po. Di ba yung ano kayo, sir, na expose na sabi niyo sumingaw yung ano, halimbawa, yung sa LPG po, Opo. sumingaw. Di ba wala nang, wag na magbubukas at saka wag Magsasara. magsasara. Apo. Ano pong solusyon doon para po wala pong sunog na mangyayari o pagsabog? Unang-una yun po ang solusyon, no? Yung wala na magbubukas at wala na magsasara. So, buksan at i-ventilate slowly ang bintana. Yun. Slowly. Slowly. Bakit po? Pag mabilis, friction will cause, ano pa rin, heat, di ba? Oh, yun. Pati pinto, bintana, yun lang yung handaan na Dahan-dahan. bubukas. Dahan-dahan lang, Huwag pinapituan, huwag biglaan, dahan-dahan. Opo. Oo, tama. Oo, wag din biglaan dahil yung mekanismo niyan. Pero ang nangyari, hindi alam eh. Pero anong ginawa ng LPG para ma-distinguish na may leak? Ang LPG po talaga, yung laman niyan is walang amoy. No? Walang amoy yan. Nilagyan nila ng chemical yan para ma-distinguish nyo na may tagas ang LPG.
At anong dapat gawin para malaman yung may tagas? Ang ilalagay mong chemical, siyempre, yung mabaho. Tama? Kasi pag mabaho, Naamoy. parang smoke alarm. Mabilis. Di ba pag nag-alarm yun, nakakairita? Anong focus ng smoke alarm? Palabasin na ng bahay. So yun ang focus ng LPG, no? Kung ba't gano'n ang amoy niya. Kasi pag mabango amoy niya, normal lang. Yung bango. Ganun ka lang eh. Pero kung kakaiba amoy niya, may takas mo. Magbigay pansin. Tama, Magiging tama. alarm Pag pa. normal. Pag mabango yun, may chicks ba dito? Baka pa sabihin niya eh. Diba? So, yun, ang mga ano. No? So, maamoy nyo naman yan. Oo, marami. Distinguish niyan. Marami pa Baka video pa nga, oh, Yung naka-live. sinasabi po namin, kulang yung oras talaga pag fire safety. Kasi Ay, boss. mula sa Marami trabaho, tayong picture. pwede nyo i-apply sa bahay. Then vice versa. Diba? Ano, number one na Nilive ko fire para safety hindi talaga, nakakalimutan. Fire safety, number one. Good housekeeping, di ba? Linis tayong kapaligiran, mga ganyan. Kalimutan ko sabihin kanina. So, pwede magtanong along the way, fire extinguisher. Turo po muna namin yung mga parts, no, bago natin gamitin. So, sila pa rin ba yung mga personnel natin nung last na Yung iba sir, yung iba, nagkaroon po kasi kami ng management organization. Okay. May mga bagong employees. Ayun. So, yan. Yun po din ang dahilan kung bakit every year ang ating fire safety and seminar. Medyo umiikot po yung mga personnel. So, ito po ang fire extinguisher. Parts po niya is, unang-una is lever po. Ito po yung lever. No? So, ito yung pinipisil natin para lumabas yung chemical and pressure. Ito po yung lever, yung taas po. Magkaiba kayo. Hindi po siya kaparehas na itong baba. Ito, handle lang po ito. No? So, ang proper na paghawak ng fire extinguisher talaga ay sa handle lang. No? Kahit i-freehand mo na itong mga daliri mo. Kahit huwag mo yung sasarang gano'n. No? Yan. So, bakit? Bakit ganun ang paghawak? Hindi mo isasara dito dahil sorry, baka magasgas pa yun. Okay lang. Okay na po. Meron po tayong safety pin or pin, no? Yan po yung nakalusot po sa butas. Opo, baka may nakalusot po siya sa butas para Nice. yung lever, in case na mapisil nyo, hindi po siya mag-trigger, no? Or hindi po siya pumutok, no? So, pag nakaselyo pa siya, yan, pwede ko siguro siyang hawakan ng gano'n. Ito po yung safety. Actually, hindi safety seal, no? Seal lang siya, seal. Shell. Seal, no? Pin. Seal. Tandaan yung taas ang lever, at yung baba lang yung handle, Hindi po siya parehong handle. So, next is yung gauge. Ito po yung gauge. Diyan natin ma-distinguish kung ano pong status ng ating fire extinguisher. Pag nasa gitna yung dilaw ang araw niyan tama? Patingin siya. Tama, dilaw ba? Yung araw, dilaw. Tama, dilaw. Nasa gitna, nasa green. Ibig sabihin, normal po ang status niya, no? Hindi po siya kailangang, tama ba? Pag nandito sa kaliwa, at pag nandito sa paningin nyo, kailangan na siyang recharge. Pag nandito, overcharge siya, no? So, nasa gitna siya, normal ang kanyang status, pwede pong gamitin. Tama, di ba? So, yan po. Then, ito po yung kanyang label. Lahat ng tinuro natin, nandyan. Pwede niyong basahin, pwede niyong bisitahin. Then, hindi naman lahat, pero yung classifications of fire, andyan. Yung mga kaya niyang patayin, andyan. Ano nakalagay dito? A, B, C, D. Ba't wala yung K? Gaya na sinabi natin kanina, yung D ay ulit na rin ng C. Tama. So, yung classifications of fire. No? So, anong madaling sabi? Itong green na to, pangkalahatan siya ng Pangkalahatan. classification of fire. No? Yun yung pinaan natin kanina. Then, ito po yung cylinder or canister, kung ano po natin pwede tawagin. Pero sa madaling sabi, dito po naka-store yung chemical. Pressure. No? May pressure po sa loob yun para maibuga natin yung chemical. No? Then, ito po ay ang No, sir. yun. No, Ito po sir. yung hose. No? Ita-transport po ng ating chemical and pressure papunta sa No, sir. Ito po yung nasa. Ito po.
po yung nozzle, no? Ano po natin na ito nozzle dahil mamaya nasa nasa procedure paano gamitin, no? Then, lalabas na yung ating chemical dito. So, question po. Mamaya tayo sa maintenance, yung maintenance ng fire extinguisher. So, sa paggamit, ito na, walang kamatayang PAS, no? Tatandaan natin yung PAS, P-A-S-S. Ito yung gagawin natin mamaya, sir? Hindi po, nasunod na. Sige, wag na. Doon na lang, ulitin na natin mamaya ng mabilis doon. PAS, no? Sa paggamit ng fire extinguisher, tandaan ng PAS, unang-una ay pull the Pull pin. the pin. Ito po yun, pull the pin, no? Yung iba, nagtuturo, T-PAS, may letter T sa unahan. Ginagawa nila, twist the pin para maputol yung seal. Pero pwede namang pull the pin lang, kaya na niya sirain yung seal. Pero kung hindi mo masira, twist the pin mo. Wala namang problema yun. No? Basta, tanggalin ng pin, no? Pull the pin. Tama? Then, A4, aim the nozzle. Aim the nozzle, no? So, pag hawak po dyan, sa nozzle, no? Huwag po dito, no? Huwag tumira po yan, kaya maano po siya. Hindi po dedirekta maigi sa base of the fire extinguisher, no? Sa nozzle ang tawag, para madali mo siyang maneuver, no? O sa pagbuhat po ng fire extinguisher, medyo may effort dahil hindi po siya kagaan. Medyo may bigat po siya. 10 pounds po ito, no? So may mas malaki pa dito, may 20 pounds pang mas malaki dito. So, aim the nozzle. Then susunod is yung S, ano sir? Squeeze. Tama si sir. Squeeze the lever. Squeeze the lever. Squeeze the lever or pisilin ang lever. No, so wala na tayong pin, di ba? Tinapon na natin sa pull the pin. Pipisilin mo na siya. Then lalabas na yung, halimbawa, ito yung nasusunog, yung extension. Lalabas na yung chemical. Then, squeeze the lever. Then, sweep. Side to side. So, mga factor sa paggamit ng fire extinguisher. Una, saan natin sisimulan? Marami. So, baka may magtatanong, gaano kalayo? 3 to 5 feet. 3 to 5 feet. So, pero, sa real scenario, kung kaya mo mas malapit, kung kaya, kung hindi mo makikitang delikado, siyempre, bago ka pumasok sa anong bagay, may size up muna na tinatawag. No? So, titignan mo kung yung hangin tsaka yung apoy saan papupunta. Kung papunta dito, siyempre hindi ka dito pwesto, pupunta ka sa likod niya. Diba? Then, kung kaya mong lapitan, pwede naman. Basta situate na safe ka. 3 to 5 feet ang ating safety standards. Yun po yun. So, ano pa po ang tanong? Bakit tanong? Sige po. So, sa paggamit ng fire extinguisher, halimbawa po, kailangan natin gamitin ang fire extinguisher sa loob ng establishment. Sa loob, hindi sa labas. Sa labas, madali lang. Sa loob, alam mo dapat, or mas maganda, mas malapit ka sa may pintuan or sa direksyon ng pintuan. Bakit? Halimbawa po, ito yung nasunog ulit. Halimbawa, ito yung nasunog. Kaso, di ba, mga electrical equipments, kahit maliit na sunog, malawak ang apoy. May tendency na baka matrap ka. Hindi mo na alam kung paano makalabas. So, mas maganda, alam mo yung direksyon ng lalabasan mo, no? Or mas maganda, mas malapit ka sa pintuan. Pero syempre, kung malayo naman yung sunog, di naman pwede yun. So, alam mo dapat yung direksyon mo palabas. Then, sa paggamit ng fire extinguisher, pag sa unang gamit ng fire extinguisher, hindi namatay ang apoy o ang sunog, anong dapat gawin? Out na yon. Palitan na bago. Out na yon. Pag hindi napatay ng fire extinguisher, out na yun. Hindi ka na pwedeng bumalik, tapos kukuha ka ulit ng fire extinguisher. Hindi na pwede. Fire extinguisher, 1 instant use lang po yan. Kung marami kayo, pwede. Pero kung mag-isa ka lang, hindi napatay ng fire extinguisher, hindi na pwede. Bakit? Una, baka komplikado masyado yung sunog, baka hindi dyan yung sunog, baka nasa ilalim, baka kailangan na ng intervention ng BFP or ng kung ano man kinahuhulan, ano pa. Ibig sabihin niya, malaki na. Di ba?
Ibig sabihin malaki na ang sunog. Kasi used to fight small fires lang tayo. Di ba? So, hindi na pwedeng bumalik para kumuha pa ng isang fire extinguisher. Bakit? Number one sa safe, di ba? Pag may nasunog, bawal nang bumalik. Diba? Diyan maraming natatrap. So, ano pa sa paggamit ng fire extinguisher? Sabi ko na ba yung kailangan ng effort? Medyo mabigat. Yes. Ayun, medyo mabigat siya, 10 pounds. Kailangan ng konting effort. May mas malaki pa, 20 pounds. Merong mas malaki pa yung 50 pounds pero di gulong na yun. No? Yan. So, ano pang kailangan natin? Ito. Tatlong klase ng fire extinguisher. No? Actually, yung main. Actually, marami. Meron pang yung carbon dioxide. Pero yung main na nakikita natin sa establishment is tatlong klase. Saan po siya nagkakaiba sa kulay? Kalimutan ko ba? Kamutikan ko pa makalimutan ito. No, so, unahin natin sa red. Bilang yan ang pinaka-normal. Yung red po ay dry chemical. No? Yung po yung pag pumutok siya, powder type ang lumalabas sa kanya. No? So, saan pong effective ang dry chemical? Sa A, B, and C din po siya. No? So, pag sinabing A, B, C, lahat po yan. No? Actually, lahat naman ng fire extinguisher effective sa bawat isa. Depende din po yan sa, hindi ko masabi yung salita na dapat bitawan. Pero, mamaya explain natin kung bakit. No? So, A, B, C. Pag pumutok siya, powder type. No? So, yun. Next po ay blue. May blue ba tayo dito? Negative. Wala po. Hindi, wala Kasi naman. electrical. Ay, oo. Ang galing ni Sir, di ba? Alam na ni Sir yan. Alam na ni Sir yan. Yung aqueous film foam forming solution. Yan po yung pag tinira natin, foam ang lumalabas. Parang nagpapakarwash. Parang sa nagpapakarwash. Ano yung sir na A-triple? Ay, triple F. Hindi, okay lang naman kung meron kayo. Kaso nga, Yung doctor yung ginagamit. hindi. Okay lang kung meron or wala. Pero mas yun talaga, mas iba yung itsura niya kaysa sa red. No? Kung sa kuryente. Tama si Sir, hindi pwede sa kuryente dahil water type po yun. Mapapalik. So, mangyayari sa bahay or sa normal scenario, pwede naman patayin mo yung fuel, tapos itira mo sa electrical fire. Wala na yung fuel, wala na electricity, di ba? Pwede pa rin yun. Pero kung siyempre, kung instances ang labanan, baka hindi mo na mapatay yung fuel, yung electricity, itirahan mo na ng extinguisher kaagad. Diba? So, yun yung mga bagay. No? Ano nangyayari sa blue na fire extinguisher? Di ba parang kino-coat niya yung sunog, parang tinatakpan niya. Anong mas dominant na ginagawa niya bukod sa napapatay yung sunog yung tinatanggalin ng oxygen. Nag-i-smothering din siya, no? So, may ganun din kami nilalagay sa fire truck pag masyadong malaki, tas chemical yung factory na nasusunog or warehouse. Ganun din, lalagyan namin ng chemical para tirahin yun. Hindi ka agad tinitira ng tubig yun para hugasan. Bakit? Mawawala yung effectivity nung foam. No? Pag tinira mo yung blue, nawala na yung apoy, medyo standby mo muna siya ng mga ilang minutes. 5 to 10 minutes. No? Sir, pero ang pagkaititigo, hindi siya obra sa, hindi siya pwede sa electricity. Pagka electrically charged equipment. Okay. Salong yung mahirita lang yung... Water-based. Pwede siya sa mga oil. Oil, May pwede. apoy. Oil siya. Pwede titirahin mo yan. Papatayin niya nga yung oxygen. Sa oxygen siya. Magiging conductor siya sa Kaya may conduct. Gaya na sabi ko kanina, Mga oil na kung may mga titirahin mo yung apoy. electrical Habong equipments, pwede yun, patayin mo yung patayin mo yung fuel or yung circuit breaker. Fuel ako ng fuel. Fuel nga pala, patayin mo siya. Yung walang umaandar, no? Pero kung yun nga, gano'n sabi ko, emergency situation, bakit di mo na maisip try mo na lang ng pwedeng fire extinguisher para sa kuryente, red and green. No, so, question, next dito na tayo sa HCFC. Ito po ay ABC din po siya, no? ABC, parang red po siya. Pero saan po ito nagkakaiba? Sa chemical na lumalabas, no? Ito po yung parang acetone ng kanyang chemical component.
Pag lumabas po ito po yung cleaning agent. No? Pag tinira po ito, pwede naman sa YouTube, tingnan nyo kung paano sila gumagana. No? Pag tinira po ito yung ano lang, cleaning agent lang siya. Kung ito yung sunog, tinira niya, yan lang maapektuhan, wala nang iba. No? So, yun po yung sinasabi ko, na lahat naman ng fire extinguisher is okay yan. Pero magkakaiba sa, Naman. hindi, sa ano yung magiging ano niya sa paligid. Halimbawa, itong green and yung red, parehas lang yan, di ba? Pero pag yung red pinantira mo, halimbawa, ito yung nasusunog. Pag Damay. pinantira mo yung red, Dami yung got. dry cube siya, medyo iikot sa paligid, di ba? Kasi pulbos yan eh. Tapos may pressure. Pero pag itong green ang pinantira mo, ito lang yung nasunog, patay yung sunog, hindi affected yung paligid. No? So yun yung mga bagay na. Actually, ganun din naman ang blue. Pero yun nga, sir, bawal siya sa electrical discharge equipment. Saan siya mas maganda? Sa yung mga, yun, yung sinabi ni Sir, Sir Rasunable nga po pala, kasamahan po natin. Medyo may ginawa lang. Sa mga, yung mga Oil. liquid, Liquid. Class B fires. No? So, may question pa po? Pinakamaganda sa sasakyan, may fire extinguisher. Yan. Question. Pwede pa po magtanong, alam daw eh. Pupunta na po tayo sa yung mga tips pa sa paggamit, tsaka maintenance. No? Saan ba na yung tuwa nito? Yun, yung matatrap, di ba? Yung kailangan, alam mo yung labas mo, paggamit ng fire extinguisher, kailangan, pag hindi mo napatay, hindi na pwedeng bumalik. Paano pag-maintain ng fire extinguisher? Yan, baka tanong po natin. Paano mini-maintain ng fire extinguisher? Number one example, ito po, no? Very good po ito, bakit? Yung iba po namin napuntahan, naka-plastic pa po yung fire extinguisher nila pag pinipresent. Huwag po, tatanggalin na po natin yun sa plastic. Sir, paano po pag ano, baka madumi yan, baka masira, baka maano. Kakalawang. Kailangan po tignan sa maintenance yan, everyday, no? Kailangan po yung punasan. Kailangan po yung punasan. Ano pa? Ito hindi naman siya, in fairness, hindi siya kagaya nung iba. Medyo na tatanggal-tanggal na, siyempre, pero hindi siya madumi na hindi siya ibig sabihin na may maintain siya maigi. Lagi pong isasama to sa maintenance. Titignan ako, lalo na po itong parte na to, pupunasan po lagi ito, at ito po i-check. Madalas ito po nasisira. No? Nagkaroon ng drill, may drill ako napuntahan, nasira. Pumutok to, pa. Tapos umano sa mata niya. Tumira sa mata niya. Siyempre medyo natakot yung tao kasi chemical yan, pero tubig, running water lang po ang patapat niya, running water lang. Then pag nagkaroon ng irritation na mas malala, diretso sa doktor syempre, pero running water lang yun. Then ano pa, yung sinasabi ng iba, baka naalala niyo yung binabaliktad, no? Diba binabaliktad? Bakit? Ba't siya binabaliktad? Tandaan, chemical po ang laman nito. Chemical po ang laman nito, lalo na po pag nasa malamig na environment ng fire extinguisher. May tendency po siyang mabuo sa loob, no? So, kailangan binabaliktad po. Pakinggan mo sir. Diba? Parang ano meron sa loob? Chemical yun. So, may marinig ka. Yun nga, malamig na environment, lalo na sa ganito, may tendency titigas talaga yung laman niya pag hindi ginagalaw. So, ilang beses gagalawin? Kahit twice a week, 4 times a month, okay lang yan. Mas maganda everyday para talagang pulido na pulido. Pero kahit once, twice a week, okay yan. Ganito, paano, saan nilalagay ang fire extinguisher? Saan nilalagay ang fire extinguisher? Siyempre sa iba't ibang laki ng establishment, may mga required naman na number ng fire extinguisher yan, no? So, nilalagay ang fire extinguisher sa conspicuous place. Conspicuous. Ano ba tama na pronunciation to? Oo. Ano po pag sinabing conspicuous? Yung lugar na kahit ayaw mo nang makita, nakikita mo siya, ikaw na matatakot, fire extinguisher na. Diba? Ganun yun, kung mapapansin nyo sa mall.
Sa mga mall, lalo na sa SM ba yun? Di ba pag lingon mo, malayo, may kita. Sa madali po siyang makita. So, sige, sir, ako yung Opo, no? So yun, ang fire extinguisher nilalagay ko, saan mo siya madaling makita. Siyempre, kung kailangan ng emergency, makikita mo siya agad, no? So, yun po yung placing niya, no? So, paano po siya ini-store? May nakikita po tayo, Magandang balita dyan, Lord. na may case. Ito pa. Yung may case, maganda po yun. Yung may glass case, maganda po yun. Pero para sa amin, mas maganda yung simplihan na lang natin. Ang fire extinguisher po, sinasabit po Kaya yan kami high umatin level. kasi ito hapon namin eh. High level lang ng normal na tao. Baka sabi ko kasi tangkad ni kay Soto. Kaya siyempre hindi natin nabot yun. No? Siguro okay na yun dito. No? High level. May sukat din naman pababa yan. 1.5 meters. Ito yung boss, kaya kami umatin boss. Ito nga bulan. Pag 20 pounds, parang ganyan. So basta sa madaling sabi, high level siya. Paano ini-store to? Simplihan na lang natin. Pwede yung may case na box, pero mas maganda yung Dito ka muna. Bracket sir. Bracket. sa pako lang na sa pako modified tayo o pang nakasabit lang yung handle niya, pwede na yan. May nabibili din yan eh, yung parang pa-letter L. Yes sir. Yung bracket. O bracket. Sa ganun. Mas maganda yun. Para sa akin mas maganda yun kaysa sa naka-case na box. Mas mapapansin mo kung madumi. Mas mapapansin mo yung fire extinguisher kaysa sa naka-case na box. Nakakatakot pang galawin pag may mga ganun. So, yun. High level po. Kung wala po tayong gano'n, ano pong gagawin natin para ma-distinguish na may fire extinguisher sa area? Kung wala pa tayong panglagay ng high level. Ang ginagawa po ng ibang company, yung fire extinguisher nasa sahig. Yan, hindi nyo kita, di ba? Ang fire extinguisher nasa sahig, pero may nakalagay dito na arrow o indicator na fire extinguisher. Pinapayagan po yan sa una, pero syempre hindi ko pwedeng matagal na gano'n. Bakit? May napuntahan ako, may ganyan, pagpunta ko doon, bulaga, walang fire extinguisher. Asa, di ba? So, pansamantala lang yun, no? Kung wala pa tayong pangtabi. Ayaw mo na pagbigyan. Di ba? May arrow, fire extinguisher. And ano pong gagawin? So, sa sahig, kung sa sahig na nilalagay, Kukulangan daw sa case. dapat po yan may basahan sa ilalim. May basahan po yan. Bakit? Pag malamig ang environment, lalamig ang sahig. Di ba? Sahig ang unang lumalamig dyan. Then, ipapatong natin yung fire extinguisher sa malamig. Yun, tendency, mamumuo din po siya. No? Kailangan po yan may basahan. Then, ulitin po natin. May tanong pa ba? May tanong pa? Ulitin po natin. Pupunasan po lagi ang fire extinguisher. No? Kaya yun po ang aming advice sana, no? Na yung fire extinguisher. Kung sa loob ng establishment naman, pwede yung nakasabit na lang ng bracket or pako. Kung sa labas nilalagay yan, pwedeng may casing yan. Pero mas maganda yung ano na lang. Para nakikita mo agad, di ba? Para pwede mo siyang hawakan, pwede mo siyang sambahin. Sir, yung binabanggit na high level, yun required ba yun o recommendation na yun? Actually, required yan. Nasa fire code yan. May sukat yan eh. Kung di ako nagkakamali, sa 10 pounds, 1.5 meters from the floor. Tapos, may hindi ako ganun, may sure. ganun. sir. May ganon, may ganon. May na-encounter lang ako, hindi ko lang alam sir kung ano sinuggest na ano naman, height naman ng pagkuha ang sinasabi. Tago. Hindi, what I mean yung ilalagayan ng handle is ano naman, level naman na makuha mo siya agad. Hindi ko lang alam kung Hindi, siguro kung 1.5 ang sukat, gano'n, no? Siguro, pero... Ayan, medyo nagkakaiba-iba ako na turo. No? Pero yun sa akin, yun ang... sa code, Oo. ano high level. Hindi ako nagkakamali or vice versa lang sa sukat. Ah. Pero pag 20, 1 meter from ano, Mm-mm. mga gano'n ba kaba 1 meter? 1 meter siguro. 3 feet. 3 feet, ano 3 feet? Ito, mga ganyan yan eh. Kalahati siguro na. Mga ganyan eh. Hindi ako nagkakamali. Pero walang problema naman doon. Pwede naman natin review eh. Ang mahalaga, Na makikita. makikita, visible siya, no? So, yan. Hindi pa nilalagay namin siya ng computers. Ayun, oo, tama-tama.
sa bawat establishment, ayan, mahaba pa ang ano. Ganito, meron tayong, ang tawag doon, yung, tama si sir, yung evacuation map. Yes, sir. Diba, madalas nilalagay din dyan kung you are here, Mm. tapos yung fire extinguisher, exit, yan, yung mga ganyan. No? Sinasama din po doon ang fire extinguisher. Correct me if I'm wrong, wala doon sa part na gano'n. Pero yun po yung pinaka-number. Doon, locational map. Yan. So sa side, ganito yan, kung saan kayo mas komportable sa pagkuha. Kasi kung tutuusin naman, kung para sa mapag-uusapan, mag-ground. Yung taas ng ano. Unlike yung talagang nasa side yung fire extinguisher natin. Kasi yung talaga, bawal yun. Alam ko bawal yun. Pero pansamantala, diba, kung wala ka pang panabit, yun ang ginagawa ng iba. Indicator siya. So, fire extinguisher, tanong pa po. Sir, sa simpleng bahay lang, sir. Sim- Kailangan po bang kuha ng permit yan, sir? Pag bumuna ko ng tayo ng ganyan. Ay, wala pong permit ang fire extinguisher. Nabibili niyo po sa suking tindahan. Pag sinabi yung suking tindahan, yung ace hardware, di ba tayo suking Wala dyan? na, wala na permit. Wala. Pero sir, tama no, hindi po nag-expire yan. Yun, magandang tanong. Wala pong expiration ang fire extinguisher. Pero nasa batas po na kailangan once a year may maintenance po siya. So yun po yung nagiging misconception ng iba. Akala yun yung expiration, hindi. 1 year maintenance po siya. Kailangan, hindi naman 365 si Gwen nagbibideo, baka magkamali ako, di ba? Baka, paano ba ano? Within 365 days, kailangan ma-maintain siya. Kung expiration, wala po. Kahit yung laman, sir? Oo. Hindi. Walang Hindi Wala po, sir. Pero sir, ang pag sinabi nating maintenance, Yun. paano ba ang maintenance niya? Hindi, ang maintenance na po nito, kung sa ano na po. Kung saan nyo po nabili. Okay, so ibig sabihin sir, parang reconditioning. Reconditioning. Ako, reconditioning, maintenance. Hindi, yun po yung mga term kasi, recondition, maintenance, refill. Kasi pwede Pag-refill natin na sabing refill kasi pag natitenga to, medyo nawawalan din siya ng pressure eh. May mga fire extinguisher na natenga sa storage, lumabas yung ano. Tapos kinakalawang. Oo, Sir, Mm-mm. para din Gumoy- po magkaroon ng clear sa amin. Sige. Ano, pag sinabi ba natin maintenance, dapat ensure itong hose, walang crack, walang... Okay, tapos yung pressure nasa normal. Ano na sa normal? And at the same time, sir, kung kunyari ganito, hindi naman maayos yung pagkaka-paint. So, walang problema yan. As long as yung hose, yung level, Opo. yung gauge, and yung ano... Opo. Ayan, opo, maayos ito. Kitang-kitang maayos ito. Lalo dapat clear ito. Yung ilalim. Yung ilalim dapat di kinakalawang. Pwede tayo sa ilalim. Oo. Sa ilalim kasi kadalasan kinakalawang yun. Opo, ito, okay. Ito natin. Itong mga ganitong tama, okay lang yan, mababaw lang siya. Pero pag yung sobrang kalawang na, okay ito, malinis ito. Kasi pag yung kinakalawang yun sir, Oo, nagkakaroon ng dami. moist. Diba pag di ba gusto mo sa stage, yung moist yan, parang tumitigas yung chemical, mas lalo yung dry chemical. Yun, so yun. Thank you. Kaya isa pag ano mo siya, pero tendency talaga, ito talaga, yung pag-check nito, hindi mo bilis. Pag dry chemical, kailangan medyo smooth ka lang. Dahan-dahan lang, hindi mo bilis. Kasi pag mabilis, nakakalog yung chemical eh. Pwede siyang tendency na pumutok or karoon ng problema. Yun, so itong concern ba na to silang tinanong? Ito, Okay lang naman yan, mababaw siya. Pero alam naman natin yung kalawang ng madiin eh. Di ba? May nahingangat din ako. Alam natin yung kalawang na madiin. Pero pag ito po, kunyari nakita namin may crack na, yung aming maintenance team, may capacity siyang magpalit ng ganyan. Paano yun? May accredited ba tayong, mayroon ba kayong ina-accredit? Ay sir, wala po. Wala, no? Wala po. Kasi may nakita akong memo na wala kayong endorse, wala kayong Wala ko. So, ganun din sir, kung kunwari yung aming facility team dito, pwede nilang palitan ito. Okay yun? Opo, kung saan kayo? As long as na may pamalit tayo, sir, pwede naman siguro yun, sir. Ay, hindi. Ano ba? Hindi, yung kinukuha niyo sir, sasabihin niyo sa kanila. Okay. Oo, supplier. 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 So, yung maintenance team namin, pwede silang... Ay, yung ito, siya mismo? Yes. Ay, hindi po. Yung mismo. Yung supplier mismo. nag-supply. Okay. Accredited. Okay. So, kung
Sa amin po, sa part ng building, wala kami ganun. So, ibig sabihin, kung sino po ang nag-supply sa Opo. amin ito, and then kung i-recon, sila din ang Opo. Usually naman nangyayari yan, limbawa 10. Isa lang naman ang may tama. Sila po ang tatawagan Okay, natin. sir. Thank you. Opo, tanong pa. Sir, additional lang, part to ba item sir? Requalification sa ilang years po yung kanya sir. Sa requalification ng complete gas sa cylinder natin sir. Opo, depende din po sa may nag-inspection na po ba sa inyo? Depende din po kasi. Kasi doon sa LPG na pinanggalingan sir, size na, meron kami requalification na tinatawag, 3 years. Ang question ko sir is, part din ba siya ng sa requalification ng mga complete gas cylinder dito sa Pilipinas under DOE? Paano? Sa mga complete gas cylinder, 3 years Yung dito? requalification sir. Dito? Dapat nga meron yan eh. Kasi Actually, alam ko pasok din to sa, ilan ba yung SCBA natin? Yearly ba yun? Yearly. Oo, alam ko, ganun din yun. May breathing apparatus. Oo, sila. Kasi inaano yan eh, di ba mga yes sir, cylinder? mayroong parang technician na Yung ano namin, yung sinusot namin SCBA, yearly yun dapat eh. Yan. Meron doon. Pero kasi ano nangyari, sa maintenance na ata papasok. yes sir. Sa maintenance na ata papasok. Parang pag binigay nyo talaga, doon na papasok. Kasi sir, based on our experience, pag nagpaka-maintenance kami ng cylinder ng hindi sila nagkakandak ng yung leak test, ganyan. So parang tinitingnan nila is kanilang pero compared to sa qualification sa mga office gas cylinder, nagkakaroon sila. So, yung leak test, hydro test, mga ganyan, di ba? So, yun. Yun yung sabi na, sa maintenance, siguro dapat yung gumawa. Diba? Sino? Question, sir, question. So, pwede po magtanong ha? May oras pa po. Then, I believe, pwede ba po magtanong? I believe ang gagawin natin is fire extinguisher, sir? Yes. Bali, sir, kung okay po sa inyo, since meron kaming regular dito na sumasabay kasi kami sa National Simultaneous Earthquake Drill, quarterly, kinukontak namin yon. So, nagda-drop cover and hold kami dito at the same time, pumupunta kami sa exit, exit kami. So, ang gagawin na lang natin siguro, sir, na scenario dito is may fire, and then ipapakit natin ipapatunugin yung Alarm. para magpakit yung mga kasamahan natin dito doon sa exit. Ayun, sir, sige po. Then, after nun, saka tayo gagamit ng fire extinguisher. Sige, sir. Pump. Sige, sir. Tama po. Buti sir, pinaalala niyo ako. Dadagdag po namin sa lecture namin yan. So, may oras pa naman tayo. Sige, isang mabilis lang. No? Tama si sir. Ang gagawin lang po natin yan ay fire exit. Anong ginagawa po natin sa NSED? Earthquake drill, no? Magkaiba po yung scenario nun, no? Yes. Kasi ang nangyari sa earthquake drill, unang alarma yung lindol. Hindi tayo dapat mag-stabilize. Tama? Ganun sa NSED eh. Pangalawang alarm, doon na lalabas. Tama? Diba? So kasi hindi ka naman pwede lumabas kagad na yung makinig ang paligid. Buti pinaalala ni sir. Then next is